Sir, welcome po dito sa Sining Pilipinas na inyong matutunghayan sa Media House Express. Pwede pong magpakilala at bumati. Hi, ako po pala si Rico Aonso o mas kilala bilang si Pedrong Masipag. Sir, ano po yung inyong medium na ginagawa? Usually po, ang ginagawa ko lang ay acrylic, medium, and then pen and ink, and then watercolor. Doon lang po naglalaro yung trabaho ko. Sir, kailan ka pa nag-start mag-painting? In terms of pagiging seryoso sa career, 2019. Pero matagal ko nang alam na nagpipinta, marunong ako magpinta. Pero nagseryoso ako 2019 up to now. As in professionally? Opo. Sir, kasi nabanggit mo sa akin kanina, nag-mural ka dati. Opo. Pakikwento ka kami, sir, tungkol dito. Yung after ko kasi mag-graduate, so syempre maghahanap-hanap ako ng high school. After ko mag-graduate ng high school, naghanap-hanap ako na kung anong gusto kong maging. Syempre, hindi ko pa alam. Pero alam ko namang marunong ako mag-drawing, and then hindi sinasadya, bumisita ako doon sa trabaho ng kaibigan ko, and then marunong din siya mag-drawing. So doon sa trabaho niya, nag-drawing siya. Nag-offer ako na gusto mo tulungan kita ka. Sabi naman niya, sige, tulungan mo nga ako. Tinulungan ko siya, and then hindi ko na-expect yung boss niya nasa likod ko na pala. So, nakitaan siguro ako ng potential ng boss niya, and then, yun, tinuloy-tuloy niya ng magtrabaho ako doon sa, sa building niya. And then, parang buong hotel ata, pinuno ko ng drawing niya. Pinuno ko ng painting. Na kahit ano lang maisipan ko. Hanggang sa hindi ko na napapansin na natututo na ako. Yun. So, parang naging hands-on training. Opo, parang ganon. Natuto ako magtimpla ng kulay, composition, kasi kakokopya ng mga trabaho ng iba. Nabibigyan ako ng idea, ganito pala, ganyan, ganon. Yun. Sir, kung matapos yung mural project na to, anong nangyari after sa iyong art career? Hindi yun nagtuloy-tuloy. Siyempre, bata pa ako, so parang marami pa akong gustong i-explore. Pero alam mo ba na ang first love ko is singing? Singing? Opo. Oh, that's why may keyboard. Hindi. Sa anak ko yan. Anong nangyari sir? Bakit from singing napunta sa visual arts? Ganito kasi yun. First love ko ang singing. Sinubukan kong i-achieve yung goal ko na maging isang professional singer. Kaya lang hindi umalinsa-ba yung itsura ko sa talent eh. Alam mo yun? Okay. Ang hindi ko sabihin, sa Pilipinas kasi, kailangan pogi ka. Diba? Total package kumbaga. Hindi pwedeng talent lang. Na-realize kong pangit ko pala. Hindi. So, maraming ang magaganda ko ako, di naman marunong kumanta. Sa bagay, pero yun nga, ang nangyari sa akin, sinubukan kong sumali sa mga amateur singing contest, kumakanta ako sa kasal, kumakanta ako sa bar, pero hindi talaga nag-success eh. Actually, layo nga ng mga nararating ko eh, pagdating sa kantahan eh. Mga contest. Oo. Tsaka mga invitation na. Kumanta ka dito kasi kasal namin. Sa mga gigs na yun. Mga gigs, oo. So, yun ang first love ko. Doon ako nag-focus for the meantime. Kaya lang, ang alat eh. Oo, ang bagal ng kitaan. Yes. Oo, so, hindi makabuhay ng pamilya. Although wala pa akong pamilya that time, pero, syempre, sa sarili ko, kulang pa. So na-realize ko, hindi ata ako para dito. May isa pa naman akong talent. Yun,
nag-focus na ako sa art. Mm. Pero bago nangyari yon, yung bago ako nag-focus sa art, pumasok muna ako sa isang religious group. Mm. Doon ako talaga totally nag-focus. Oh, and then nung nag-decide na akong bumalik sa pag-art, that was 2018. Mm. 2018, kasama ko mother ko sa trabaho that time sa isang telecom company. And then, nag-resign ako kasi sabi ko, hindi ako masaya sa trabaho ko. And then, ayun, bumalik ako ng Antipolo. From Manila, kami nakatira. Mm. Bumalik ako ng Antipolo kasi I decided na mag-focus na talaga sa art career. Mm. Pero bago ako nag-focus sa art career, inalam ko muna yung papasukin ko, syempre. Okay. Mm. So, ang ginawa ko, Yes, tama naman. pupunta ako sa mga exhibit. Ma-attend ako ng mga exhibit kahit hindi ko kilala. Nakikitingin ako. And then, lahat ata ng mga galleries, inikot ko sa Mega Mall. Mm. Tapos, ayun, kumbaga parang tingin-tingin, observe. Sabi ko, na-realize ko, lahat ng national artist, may style. May signature style. Mm. Na unang tingin pa lang, Alam mo na kung kaninong gawa. At bukod doon, hindi lang sa national artist, pati yung mga sikat na artist ngayon. Lahat sila may style. So, doon ko naisip, kaya hindi rin ako gumawa ng sarili kong style. So, nag-isip ako, anong style ang gagawin ko? Ang idol ko sa art is si Picasso. So, more on cubism. Kung bakit ko idol si Picasso, because wala siyang rules na sinusunod. Although magaling siya sa realism, magaling talaga siya. Walang duda. Walang argumento. Oo. Pero, mas sumikat siya sa pagiging cubism o cubist artist. And ang pinanood ko kasi yung documentary niya. Sabi niya, lahat naman tayo nagsimula sa pagiging bata at nag-i-enjoy tayo sa paggawa ng mga drawing ng hindi natin alam yung mga rules. So, ibinalik niya yon, yung ganong klaseng atake. Ang tawag nga sa kanya, baliw. Nagustuhan ko yun. Parang that hit on my part. Sabi ko, okay. Ayoko rin naman talaga ng may rules. Unang-una, ang hirap sumunod sa rules. Opo, alam ba, yung realism, kailangan ganito. Yung anatomy mo dapat perfect. Hindi ka dapat magkamali kasi masisilip ka ng ibang mga artist. Takot ako sa ganon. Sabi ko, mag-cubism na lang ako para talagang walang rules. Kaya ako naging idol si Picasso. Tapos, umatin ako ng isang art talk. Sabi nung speaker, tayong mga artist, malaki ang papel na ginagampanan natin sa mga tao. Kasi tayo yung, kumbaga, sa pamamagitan ng mga visual arts, nagki-create tayo ng knowledge o nagbibigay tayo ng knowledge sa iba na ganito pala yun, ganito pala yan. So, ikaw, tanungin mo sarili mo, ano ang gusto mong ipakilala as an artist? So, ayun, sabi ko, tinanong sarili ko, ano ba ang gusto ko? Sino ba ako? Parang ganon. Parang soul searching. Oo. Sabi nung boss ko doon sa una kong pinagtrabahoan, doon sa hotel, be diligent, sabi niya, para maging successful ka. Siguro tingin niya sa akin, tamad ako. Pero tumatak sa isip ko yon. Okay. Ano ba ang ibig sabihin ng diligent? Diba masipag? So, gusto ko mag-success.
So, kailangan kong maging masipag para maging successful. Alam ko na. Sabi ko, bakit hindi ko pangalanan ang sarili kong masipag? Okay. Diba? Kung may Juan tamad, Okay, yun nga yung susunod ko sasabihin. may Pedrong masipag. Okay, Pedrong masipag. Oo. So, okay, si Juan ay tamad. Si Pedro na lagi niyang kasama sa mga jokes, walang apelido. Pedro lang, di ba? But this time, nilagyan ko ng apelido. Pedrong masipag. So, doon na nag-start. Tapos sabi ko, gawa ko ng sketch. Wala pang damit si Pedro noon. Ano bang nagsimula ako sa hubot-hubad na Pedro? As in, kita yung... Yun talaga. Kita talaga yung private part niya. Doon ako nagsimula sa hubot-hubad. Wala pa siyang damit eh. Sabi ko, hindi man pwedeng makilala ako na parang erotic. Okay. So, kailangan may damit. Tinanong ko ulit sarili ko, ano ba ang gusto kong ipakilala sa mga tao kung sino ako? Sabi ko sa sarili ko, gusto ko makilala bilang isang disenteng tao. Isang disente na malalapitan mo. Yan. So, ginawa ko, yung symbolism ng disente, ano ba, sa ating mga Pilipino. Usually, di ba, pag sinasabihan to yung kagalang-galang naman ang forma mo, di ba, ang disente mo namang tingnan. So, ibig sabihin, ang pino-point out nito, damit. At kapag tungkol sa damit, di ba, madalas, pag sinasabihan to yung kagalang-galang, usually nakabarong. Barong Tagalog tayo. So, ang ginawa ko, binihisan ko si Pedro ng barong Tagalog na nakasalakot. Doon nagsimula ang Pedrong masipag. So, gawa ko ng gawa ng sketch. Pero alam mo ba, that time, sobrang hirap na hirap ako. Struggle to the max. Struggle to the match. Maski piso, wala. Wala. Mahilig ako magbasa ng libro, How to Become a Millionaire. Sabi ko, ang natutunan ko doon sa nabasa ko, ang isang susi sa pagiging successful, bukod sa pagiging masipag, ay ang pera mo, mayroon kang peso, gawin mong 2. Ang 2, gawin mong 3. Ang 3, gawin mong 4 hanggang maging 1,000. Yun ang point niya. Doblehin mo yung pera mo. Doblehin mo ang sarili mo. Let your money go. Oo. Kasi talagang decidido akong yumaman. Ang sabi doon sa libro, kung ano ang mayroon ka pag yamanin mo, hindi naman ako magaling sa business. Hindi rin ako marunong sa math. Sabi ko, ang meron lang ako, talent ko, pag-drawing. So, ito ang pagyayamanin ko. Kung bakit ko na-itagal yun, kung ang dahilan ay bumili ako ng worth 65 pesos na papel. Sabi ko, paano ko to palalaguin? Ito na lang ang pera ko, 65 pesos. Yung 65 pesos na papel na yon, may 10 pieces na laman. 10 sheets. So, kailangan mapalago ko to kasi ito lang ang meron ako. Sketch. Lahat yun. In-sketch ko yung 10 piraso. Na puro Pedrong masipag. Sabi ko, magkano ang presyo ko dito? Sabi ko, hindi ko alam kung paano pa magpresyo nun kasi wala naman akong kilalang artist. Wala akong kaibigan na artist. Wala akong idea. Siguro 500. Sabi ko, pwede na siguro yun. Ang nasa isip ko lang naman makasurvive. Yun lang naman gusto ko, makakain. Kasi wala akong pera talaga eh. Makakain, makasurvive. Yun. So sabi ko, mahal na siguro yung 500. Sige na, 500. Gawa ko, pinost ko sa Facebook. Sa marketplace. Nagugulat ako. May nag-message sa akin. Sabi niya, sir, binibenta mo ba yung mga sketch mo? Sabi ko, upo. Bakit po? Interested ako, available pa ba?
Sabi ko, yes po, available. Ilan ang mayroon ka? Wow. Sabi ko, 10. Magkano? 500 po. Sige, kunin ko na lahat. Wow. Oh my God! Shock na shock ako. Totoo ba po? Sabi ko, ang pera ko is 65 pesos lang. Tapos napalago ko siya ng 5,000. Yes. So sabi ko, tama talaga yung nabasa ko sa libro. Sabi ko, pero alam mo ba kung gaano katagal nagbasa ng libro? Gaano katagal? 2 years. Yung same libro na yun. Hindi, iba-ibang libro. About how to become a millionaire, investment 101, self-improvement. Nasa iba yung mga books na yun. Nasa akin pa rin. Kaya ako. Rich Dad, Poor Dad, lahat yan. About ipon, Chinkitan, Maxwell, lahat yan, nabasa ko. Nung in-apply ko sa sarili ko yon, nagbago ang buhay ko. Sabi doon sa libro na nabasa ko, kung gusto mong maging successful, change your mindset. Change your surroundings, and then change yourself. So lahat yun in-apply ko. Pansamantala, lumayo ako sa lahat ng kaibigan ko ng ilang taon. Kasi nag-focus ako sa sarili ko. Nire-invent mo yung sarili. Opo. Kasabay nun ang pag-exist ni Pedrong Masipag. Kasabay nun. So, yun ang nangyari. So, nung in-apply ko sa sarili ko, unti-unti, nagbago buhay ko. So, balik tayo doon sa bumenta ako ng 5,000. Mhm. So, sabi ko, paano ko pa mapalago yung 5,000 na meron ako ngayon? So, sinasabi ko to ha, ang dahilan ay to inspire yung mga kagaya ko na nangangarap din na paano ba umasenso sa bilang isang artist. Pero hindi kasi basta drawing lang. May key siya, may susi. May marketing plan. So, hindi lang basta art ang pwede mong isipin dito. Kasi may mga in-apply ako na malayo sa art. So, inuna ko munang baguhin ang sarili ko. Inuna ko munang baguhin ang isip ko, ang paligid ko. And then, that's it. So, tuloy ko, Okay, yung 5,000 na mayroon ako, bumili ako ng mas marami pang papel. Mhm. Na same. Same ang halaga. Kasi hindi ko pa alam yung jewelry na yan. Hindi ko pa alam kung saan nakakabili ng mga materialis na yan. So, sa National Bookstore lang ako. Bili ako ng pen. Siyempre, yung magandang klase na. Bili ako ng papel. Sabi ko, kailangan mapalago ko ulit to. Sabi ko gano'n. Di gawa ko ng gawa. May tumawag na naman. Sir, interested ako sa mga sketch mo. Available pa ba? Sabi ko, yes po. Ilan meron ka? 10. 10 po. Magkano? 500 po. Kunin ko na lahat. Galing. Sabi ko, may kulay. Napalago ko siya ulit. Pero ang liit lang ng capital ko. Although, ang binabayaran dito is talent. Talent. Diba? Yun naman talaga ang binabayaran dito. Pero ang point ko, kung ano ang mayroon ka, pagyamanin mo. Mhm. Pangalawa, matuto kang tawag nito, yung strategy ba? Na hindi lang basta art. Yung Yung sugod na sugod. sugod ng sugod. Aralin mo yung papasukin mo. Aralin mo. And then, ilang beses na akong gawa ng gawa. Araw-araw gawa ako ng gawa. Nakakagawa ako ng 5, 10 sa bawat araw. Araw-araw yun. Post ako ng post sa Facebook. Hanggang sa araw-araw, nabibili yung lahat ng gawa ko. Anong taon mo dito? 2019. 29. 18, 19. Tapos, araw-araw, magugulat ka na lang. Sabay-sabay nagdadatingan ng mga rider. Lalamove, Angkas, Pipick upin na yun. pipick upin. Iba-ibang mga lugar yan. Sabay-sabay yan sila nagdadatingan. Magugulat yung mga kapitbahay. Ba't daming motor dyan? Sabay-sabay ako nagpapadala. Kasi wala akong ginawa kundi mag-sketch every day. Pahinga ko na lang, kumain, matulog. Tapos sketch na naman. Nakaramdam ako ng kaunting pagod. Mhm. Sabi ko, teka, 500 lang kinikita ko sa bawat sketch ko, napapagod na ako. Sabi ko,
Bili ako ng watercolor. Hmm. Oo. But this time, 1,000 na ang presyo ko. Okay. Oo. Kasi iba na yung materials. Oh, iba na materials. Medyo may kamahalan na. Kasi may pera na akong pambili. Ginawa ko 1,000. Siguro naman, may bibili pa rin naman siguro nito kahit 1,000. Gulat ako. May tumawag na naman. Sir, available ko yung watercolor mo? Sabi ko, opo. Magkano? 1,000. Ilan meron ka? 10 po. Kunin ko na lahat, sir. Imagine mo. Ang capital ko noon, parang wala pang 2,000. Parang 1,500 lang ang capital ko. Oh my gulay. Naging 10,000. Ang laki ng ROI. Oo. So sabi ko, ang dami ko ng pera. Tapos, bili ako ng sketchpad. Sketch. Araw-araw yan, sketch. Isang araw, may pumunta sa bahay, Chinese. Sabi niya, magkano yung sketchpad mo? Yung sketchpad lang, yung maliit. Di ko alam paano presyohan. Sabi ko, nag-iisip ako, sabi sa akin ng Chinese, name your price. Wow. Wow. Oo. Nakakagulat yun. Oo, name your price, how much? Alam mo bang tsura ng bahay ko noon? Sobrang liit. Napakaliit. Parang CR lang ang laki. Walang bubong, o walang kisame, pero yero ang bubong na sobrang init. Yes, parang oven yan. Opo. At kapag umuulan, binabaha talaga ako. Saan to, sir? Diyan sa Masinag. Binabaha ako. Tapos sobrang ingay ng paligid ko kasi syempre cheap eh. Magkano lang ang inuupahan ko noon? 1,500 lang ata per month. So, expect mo, di ba? Naawa ako sa sarili ko, pero sinabi ko sa sarili kong hindi ako magtatagal dito. Temporary lang ito. So, may pangarap ako. Sabi sa akin, name your price. Okay. Sabi ko, nag-iisip ako, Pressure daw. Seryoso po ba? Are you really serious? Kasi Chinese eh. Yeah. Name your price. How much? Alam mo magkano pinesyo ko sa isang sketch ko? Lahat yun may drawing 35,000. Siguro malaki na yung 35,000. 35. Pa nun, baka malakihan siya eh. Oo, worried pa ako noon. Sabi ko, malaki na siguro yun. 35. Okay, labas siya ng pera. Wow, on the spot. On the spot, labas siya ng pera. Ang galing naman. Tagi 1,000. Oh my gulay. Sabi ko, totoo ba itong nangyayaring to? Alam mo, pag alis nila, yung tagi 1,000 nilatag ko sa kama ko. Humiga ako. Literal na humiga ako sa pera. Kasi, alam mo yung feeling na yung fulfillment mo na dati, 20 pesos lang meron ako. Bibili ako ng kanin. Tapos, ulam ko itlog. Alam mo yun? Malaking bagay na sa akin ng 20 pesos. 35,000 is, di ba, nakaka-overwhelm. Oo. Sabi ko, eto na to. Sabi ko, tuloy-tuloy ko na. Kaya, sabi doon sa nabasa kong libro, change your surrounding, change yourself. So, sabi ko, para makasabay ako, kailangan ko baguhin ang sarili ko. Para makasabay ako sa mundong ginagalawan ko. Bili ako ng damit. Tapos, mayroon pa yan eh. May listahan pa ako ng mga bucket list ko. Cellphone, TV. Yes. Lahat yun, chinechikan ko. Check. Okay. So, na-fulfill ko na ang gusto ko. So, ano pang susunod? Kailangan ko mas mangarap ng mas malaki pa. Lipat ako ng bahay. Okay. May pera na ako, lipat na ako ng mas magandang bahay. Sasabi ko, this time, kahit paano, medyo nakaluwag-luwag na akong konti. Pero tuloy-tuloy pa rin ako. Focus lang sa sarili ko. Sabi ko, paano ko mapapalago pa tong pera ko? Nag-try naman ako mag-acrylic.
Ito na. Another medium acrylic. Sinubukan kong gumawa. Tapos, hindi ko alam paano magpresyo. Okay. Hindi ko talaga alam paano magpresyo. Sabi ko, 5,000? Anong size ba? 18 by 24. 5,000. Pero, wait. Bago ang lahat, alam mo bang nagbabahay-bahay ako before, ibinebenta ko yung painting ko, pangkain lang. Kasi Lako. Iniisa-isa ko lahat ng bahay noon. Nag-on the spot sketching ako sa mga parke na ang halaga ay 50 pesos, may makain lang. Inilalako ko yung mga trabaho ko na malalaki, 24 by 36. Alam mo ba, pangkain lang. Wala pa rin bumibili. 150 na lang. Bilhin nyo na po. Wala. Walang bumili. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magbebenta ng mura. Hindi na. Pinangako ko sa sarili ko yan. Kaya, pinresyohan ko na siya ng medyo mahal. Like, magkano? Yung 5,000. 18 by 24. Nakarating pa ako ng recto noon eh. Ino-offer ko yung artwork ko. Wala talagang bumili. Tapos ngayon, pinresyohan ko ng 5,000. May bumili. Gulat ako. May bumili. Tapos, sumunod doon, nagkapera na naman ako. Sali kaya ako sa exhibit. Pero wala naman akong kilala. Kung saan ako mag-exhibit. Walang connection. Oo, walang connection. Oo. Hanggang sa, may mga nakakapansin siguro sa akin mga artist. Mini-message nila ako, baka gusto mo sumali, exhibit, totoo po ba? Oo. Ako naman, todo effort talaga ako. Wala pa naman ako sa sakyan before. So talagang nagko-commute lang ako. Dala ko yung painting. Para akong tanga. Gusgusin. Dinaranas ko yan. Gusgusin ako. Sabi ko, ayun. Hanggang sa nakakabenta na ako sa mga exhibit. Oo. Tapos, tinaasan ko na naman yung presyo. Sabi ko, this time, 10,000 na. Tingnan natin. Same size. So, sana may bumili. May bumili pa rin. Oo. Imagine mo, from 5,000. Siguro, nasa ano na ngayon? 43,000. Same size. Nakita mo yung progress, di ba? Hindi naman ganun kadali eh. Dahan-dahan. Mahabang proseso. Mahaba, paliko-liko. Oo, pero nag-start ako sa pinakamababa. Hindi pwede dito yung biglaang yaman. Hindi pwede dito yung biglaang sikat. Hindi pwede dito yung biglaang mahal ng presyo. Kasi sino ka ba? Bagong exist ka lang, tapos magmamataas ka. So, ang point ko dito, nagmula po ako sa pinakamababa to the point na wala akong alam. So, from nothing na mukhang pulubi, mukhang gusgusin, kahit paano, nagkaroon na ng desenteng pamumuhay ngayon. Yun. Ganun ang takbo ng kwento ni Pedrong Masipag. Dati nga, pangarap ko lang makasakay ng eroplano. Ngayon, get center. di ba? Kung saan bansa na. Ginagawa din sa Asia. Di ba? So, ang point ko, hindi ko po ito iniyayabang, kundi ma-inspire po kayo na mangarap din. At yun naman yung layunin ng programa natin. Maka-inspire tayo sa mga kapwa natin artists, lalo na yung mga baguhan. Totoo po. Na hindi ganun kadali ang daan papunta sa tagumpay. Diba? Walang shortcut actually. Wala po. Kasi kung magsha-shortcut ka, false triumph eh. Madaling mawawala.
tsaka babagsak ka. Babagsak ka agad. Kasi wala kang pundasyon. Yes. Mm. So, yung kwento na iyong inilahad, sir, unang-una, nagpapasalamat ako kasi pinagkatiwala mo sa Sining Pilipinas yung kwento na yan. Isang magandang halimbawa at buhay na patotoo na kung ano talaga yung struggle ng isang alagad ng sining na walang pangalan, walang kakilala, walang yaman. Wala lahat. So, from the scratch ka nga. Opo. From zero to hero. Basically, ganun ang nangyari. Again, ako'y nagpapasalamat talaga ako. Na-appreciate ko yung pagkwento. Ako rin, nagpapasalamat ako kasi naimbitahan niyo ako para magkwento. I'm so much overwhelmed and appreciated pagtangkilig niyo po. Well, oo naman. Yung Sining Pilipinas, welcome naman lahat. Sabi nga, suporta palagi. Sir, welcome back sa Sining Pilipinas. Pag-usapan natin this time, ilang mga bagay-bagay, ilang mga tanong na paborito ko. Like, una, ano ang art para sa'yo? Ang art para sa akin, art is everything. Parang, kahit saan ka tumingin, may art, may pattern. So, ang alam ko, bilang reflection ng God, walang pinaka-master artist naman talaga is God eh. Nanggagaya lang tayo. So, wala tayong originality masasabi. Hindi mo pwedeng i-claim sa sarili mo na ikaw ang original ng art na yan. Kasi hindi mo na makikita yan kung hindi mo nakita somewhere or sa mga likha ng Diyos. So, para sa akin, art is everything. Pwede mong sabihin na lahat ng nakikita mong kulay, lahat na nakikita mong shapes, yan ay reflection lang ng kaluwalhatian ng Diyos. At pwede mo siyang i-adapt sa sarili mo or sa canvas mo. Yun ang art. Follow-up question, sir. What motivates you to create art? Siyempre, pera. Diba? Tama naman. Diba? Kailangan kong kumain. Kailangan kong kumayod para sa pamilya ko. So, pinaka-inspiration ko, family ko. Pangarap ko. So, kung ang tinatanong mo ay what motivates me, dream for me and for my family. And siguro legacy na may iwan kung sakali man. Yun. Kasi alam naman natin na hindi tayo habang buhay dito, pero at least mayroon kang ambag. May iwan. Magandang alaala sa pamilya mo at sa bayan na makaka-appreciate ng work mo. Yun. So, hihingin ko yung opinion mo tungkol dito. Pwede bang tawagin ng isang tao na artist kahit hindi siya graduate ng fine arts? Hindi ako graduate ng fine arts eh. Pero tawag nila sa akin artist. Besides, ang God hindi naman graduate ng fine arts, pero dakilang artist siya. Para sa akin, hindi ba siya ng pagiging graduate ng fine arts? Kasi kung ang pag-uusapan ay graduate, ang mga sikat na painter noon, hindi naman graduate. Yung noon pa, wala namang fine arts na course. 'Di ba? Ngayon na lang naman 'yan. Lahat naman ng tao nakakagawa ng mas magagandang artwork na hindi kailangan magtapos ng mataas na edukasyon sa pagiging fine arts. Express yourself lang kung ano yung gusto mong gawin. It doesn't matter kung ano pa yan. Ang importante,
nag-create ka ng something new na pakikinabangan ng mga tao or mag-i-enjoy ang mga tao. At yun ang pananaw ko. Tinatanong natin to kasi naging usap-usapan din kasi before. Pero hindi naman natin hindi naman tayo naghahanap ng away o gulo because sa mga graduate ng oo naman, syempre. What we're trying to say is we can coexist. Syempre. Iba pa rin naman talaga may pinag-aralan. Yes, we can coexist kung graduate ka ng FA, di ba, or not. Ang mahalaga nito yung output mo. Yes. Kung ka naman i-judge sa output mo. Totoo. Totoo. Sorry, nalito ako. Wait lang. Para sa akin, hindi ako against sa mga nagtapos ng fine arts. Lilinawin ko lang po. Yes, sir. Iba pa rin naman ang advantage ng graduate sa fine arts. Siyempre, marami kang matututunan doon. Marami kang malalaman ng mga bagong technique, bagong bagay. So, I hope nga makapag-aral ako makapag-graduate din ako. Pero dahil sa panahon at oras, hindi ko na kaya. Pero pangarap ko yon. Supposed to be mag-aaral sana ako sa UST. Kaya lang, hindi nga natupad, gawa ng busy na talaga ako. Kung nakapagtapos ka as fine arts, good for you. I hope mag-success ka. Pero kung tulad namin na walang budget, walang pera, ito lang kaya namin. So, ito lang kaya. Kung ano na lang meron, yun ang pagtsagaan. Saka ngayon sinasabi ko, gaya kanina, graduate o hindi ka man, hindi ka naman sa diploma i-judge sa art, yung gawa mo. Kung ano yung output mo. Yung gawa mo. So, yun nga. Again, we can coexist. Napakaluwag ng mundo ng art. Totoo po. Hindi natin kailangan magtulakan. Actually, ako nga. Kasya tayo lahat. Ako nga, gusto ko mag-aral sa sa Europe as a fine arts Go! Kaya lang, budget din wala Kaya nga, sunod lang pangarap ko makapag-aral sa Europe. UST, mas malapit sa katotohanan. UST. Pero UST na nga lang, hindi pa nangyari. Mas malapit sa katotohanan. Huwag kang babahain. Huwag lang. Binaba na ba? Marami tayong kaibigan from UST. Sila palagi sa Gilera. Dami. Dami kong kilala. Mga kasama pa nga Maraming magagaling na mga produktong artist sa UST. Anyway, sir, isa sa mga tanong ko, ano sa tingin mo, opinion mo tungkol sa artificial intelligence na kumbaga nag-uumpisa ng pumasok sa art world? Wala naman ako nakikitang masama sa modern art. Ang masama lang ay kung gagamitin mo sa maling paraan. Kagaya niyan yung AI na ginagamit ang mukha mo sa maling bagay, that's bad. Tapos, kung gagamit ka ng AI para manloko ng kapwa, that's bad. So, hindi ako against sa AI. Pwedeng sabihin natin tanggapin natin ng AI kasi part yan ng pag-unlad. Tama. Hindi niyo lagi yung sinasabi. Hindi natin matatakasan. Actually, matagal na ang AI. Dati tawag natin yan high-tech. Diba? Malaking bagay siya sa totoo lang. Mas mapapadali mo lahat ng bagay sa pamagitan ng AI. Pero kung gagamitin mo to sa maling paraan, yun ang mali. Halimbawa kung kagaya yung napanood ko sa balita, yung mukha nilagay sa maselang bagay, mali yun. O di kaya yung mga gawang may isang artista recently na nabiktima. Yun nga, yung napanood ko. Yung deep fake. Deep fake. Mukha niya yung nilagay sa isang maselang video. Pinagmukha na siya yun. Pinagmukha. Yun ang mali. So, sana, wag itong magpatuloy. Pero hindi po ako against sa AI. Actually, minsan gumagamit din ako ng AI. Halimbawa, pag may mga nire-research ako, yes, diba? Mas mabilis kaysa
Pagbasa ka pa ng libro. So, thanks to AI. Diba? So, yun. Okay naman ako. Huwag lang gamitin sa mali. Tsaka siguro, sir, parang tayo bilang mga aware sa AI, sa arts, ang trabaho natin maging mapagmatyan. Opo. Diba? Kasi nga, may mga ilang bali-balita na may ilang artist na nagsasabit ng AI created and digitally printed. Pero sinasabi, dinideclare na acrylic on canvas. Mali yun. Mali yun. Pero eventually, na-discover na, nare-reveal na digitally printed. Pag ganyan, kawawa naman yung mga lumalaban ng patas. Yes, yung gumagawa. Oo. Diba? Nagpapakahirap gumawa, nagpupuyat para lang magasto sa materyales. Totoo, kawawa naman yun. At kawawa rin yung mga patron ng arts. Naluloko. What if may bumili? Diba? Naloko mo, nakabiktima ka na. Yung tipong ang mahal-mahal siguro ng presyo mo, tapos hindi naman pala yun ang worth. So, sana mga kapwa natin artists, maging ano na rin, maging mulat sa tamang paggamit ng AI. Totoo po. Kasi hindi naman talaga natin matatakasan yan. Gaya ng internet, hindi naman natin natakasan ng internet. Kung Timo Aso ngayon, may website, may TikTok, di ba? Oo. Pero dati ayaw natin ng internet, di ba? Totoo, opo. Naturally kasi ang tao, pag hindi nila naintindihan, takot sila. Di ba? Kasi hindi nila naintindihan. Opo. So, kailangan natin ipaintindi. Diba? Dahil para maunawaan ng lahat at maintindihan na ang artificial intelligence technology ay mayroong pros and cons. So, tama ka, gamitin natin ng tama sa tamang paraan. Yun. Ganun lang. Ganun lang naman eh. Oo, kasi pwede naman natin siyang gamitin as a tool. Malaking bagay nga siya actually. Kasi di ba, halimbawa, gusto mong gumawa ng abstract expressionism, meron kang batch of acrylic paint, hindi mo alam yung magiging output ng kulay. Diba? Pwede mo nang gawin sa AI. Pero syempre, hindi yun yung isasabihin. Give ideas, parang ganon. Giving you ideas of preview. Diba? Parang, okay, ganito pwedeng mangyari. Diba? So, yun. Tama yung sinasabi ng mga kaibigan natin. Gamitin lang natin siya as a tool sa kung ano man yung ginagawa natin. Opo, yan, ganyan. Diba? Kasi meron nga akong kilala, reporter, nakatanggap ng English na press release, Google Translate. Talaga? Ay, alam naman natin yung Google Translate, di ba? Mga barok. Wrong grammar. Wrong grammar, oo. Tagalog ka, wrong grammar pa. Talaga? Dahil literal yung pag-translate. Oo, yun nga. Di ba? The point is, gamitin natin ang tama. Di ba? So, ganun lang. Maba na yung panganay ko. Anyway, sir, isa sa mga tanong ko, kanina nabanggit mo na si Picasso. Influences or idol, bukod kay Picasso, local or overseas? Local, ang Kyoko. Madalas mong makikita yung trabaho ko, inspired by ang Kyoko. Idol ko kasi talaga siya. Work siya sa National Museum. Oo, di ba? Sabi niya, kung bakit halos sabig siya ni Picasso, si Ang Kyoko. Kumbaga siya ang local Picasso natin, si Ang Kyoko. So, at maganda yung mga gawa niya. Very dramatic. Tsaka very dramatic. Gusto ko siya. Worker siya tayo nasa National Museum. Kaya hindi ko tawag nito, i-deny na idol ko si Ang Kyoko. Ako. How old is he? 6. Kasi Pedro Masipag ko nga pala, inspired siya ng anak ko. Nabanggit ko ba sa iyo na si Pedro Masipag ay isang bulag? Nabanggit mo nung nandun tayo sa Kapitolyo. Pero sige sir, kwentuhan mo kami again tungkol kay Pedro Masipag. Paano nabuo yung character niya at sino siya? Inspired siya sa anak ko na blind. Kaya kung makikita mo lahat ng artwork ko na Pedro Masipag is nakapikit. So, ang isa sa dahilan kung bakit is siyempre, pag lumaki ni anak ko, makita niya kung gaano ko siya kamahal sa pamagitan ng artwork na ikaw yan, anak. Parang ganon.
So, may mga nagtatanong sa akin, ba't lagi nakapikit? Kasi, ano po yan, hango yan sa panganay kong anak na blind. So, yun ang kwento niya. So, kaya pala. Mm. Thank you for that information. Sir, alam ko ikaw ay nakakapag-exhibit na sa labas ng bansa. Opo. Maraming beses na, di ba? Opo. Kumusta naman? Sobrang saya. Kasi ang dami mong makikilalang mga bagong muka, bagong tao, kultura, pagkain, everything. Tapos, mga artist sa iba't ibang bansa, napakagagaling, napakauhusay, napaka-humble, approachable, nakaka-inspire sila. I think, pangarapin din ng lahat ng nagsisimula na mag-exhibit abroad kasi merong mas naghihintay sa yung mas malawak na mundo, mas mga bagong impormasyon na hindi mo makatatagpuan dito, kundi na matatagpuan mo sa iba. So, maging open-minded tayo sa bagay na yan. Kasi, kagaya ko, na nakapag-exhibit na, nagugulat pa rin na, pwede pala to, pwede pala yan, pwede palang i-apply to, pwede palang pagguhaan ng inspirasyon nito. Parang ganon. Minsan kasi, akala natin ito na lang ang mundo. So, nai-stick tayo dito. Pero hindi. Mas marami pang malawak na mundong nag-aabang sa atin. So, pangarapin natin po yan. And then, abutin natin. Yan. So, since nakakapag-exhibit ka sa labas, nakita mo na yung works ng ibang mga taga-ibang nasyon. Ano sa tingin mo ang edge ng Philippine arts? Para sa akin, syempre, kultura. Although may kultura din naman sila, pero maging proud tayo sa kultura natin. Kasi naiiba tayo. Although naiiba din naman sila, lagi naman. May kanya-kanya tayong pinaglalaban. May kanya-kanya tayong ipinagmamalaki. So, para sa akin, ipagmalaki natin kung anong mayroon tayo sa bansa natin. Dahil dun, kapag ginawa natin yun, pwede tayong hangaan, pwede tayong ipagmalaki din na hindi kilalanin na hindi natin ikinahihiya ang sarili nating atin. Ayun. Paano ba? I don't know, ikaw ang lagi sa labas. Ano ba ang edge natin? Alam ko naman lahat tayo may pinaglalaban eh. No, I'm sure sila din may pinaglalaban. So kung ang edge ang pag-uusapan, I think kung ano yung gusto mong ipaglaban as ikaw, kung anong nasa puso mo, yun. Kasi lahat naman tayo may sariling kwento. Yes. So kung gusto mo mag-stand out, ibigay mo ang sarili mo. Kung sino ka. Yun. Kasi yun lang naman ang istorya na pwede mong maibigay sa kanila. Hindi istorya ng iba. Yun. Ito yung part ng program na tinatawag ng Words of Wisdom. Hihingan lang kita ng anything na gusto mong sabihin sa mga manonood natin, lalo na sa mga artists. Advice, or tips, or whatever. Go ahead. Tungkol dyan, isa lang ang masasabi ko. Maging masipag. Be diligent. Gumawa ng gumawa araw-araw. Sikapin mong may matapos kang kahit isa bawat araw. So, wag kang tumigil na mag-create, wag kang tumigil na mag-explore. Tapos, ilagay mo yung puso mo sa ginagawa mo. Ilagay mo yung inspirasyon mo sa ginagawa mo. Kasi lalabas yung totoong ikaw. Kasi kapag gumagawa ka because of pera lang, hindi lalabas yung charm ng art, hindi lalabas yung
yung tinatawag na magic. Yung appeal. Yung appeal, kasi ginagawa mo lang siya because of money. Dahil kailangan mo lang kumita, kailangan samahan natin ng puso, tapos samahan natin ng pangarap para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Huwag mo laging kakalimutan ng sarili. Hindi pwedeng laging pamilya lang. Kasi kawawa ka naman. Ikaw yung gumagawa tapos hindi mo isinasama ang sarili mo. You're part of the family. Oo. Kaya dapat bigyan mo rin yung part yung sarili mo para makapag-explore ka ng gusto. And then, be humble. Laging maging mapagpakumbaba. Parte yun ng pagunlad. Kasi, kung mayabang ka, sinong lalapit sa'yo? Kung mayabang ka, sinong magiging kaibigan mo? Lahat yan lalayo sa'yo. So, maging humble lang, maging pala kaibigan, tapos lagi mong isipin na mayroong mas nakahihigit sa'yo. Tsaka tandaan natin, tayo ay taga-kopya lang ng mga lalang ng Diyos. Huwag mong i-claim sa sarili mo na ikaw ang unique nito, ikaw ang original dito. Kasi kapag ginagawa natin yon, nagiging mapagmatasa tayo. Para bang sinasabihan mo ang sarili mo na, sinasabihan mo ang God, mas magaling ako sa'yo. Mas magaling ako sa'yo. No. Lahat tayo taga-kopya lang ng gawa ng God. So, maging humble, maging masipag, may puso, at mangarap. Yun lang. At kapag naabot mo na lahat ng yun, maging bukas palad ka na. Panahon na para tumulong naman sa iba. Yes. Share the blessing. Share the blessing. Pay it forward. Thank you very much. Okay. Thank you.